Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Dala ng labis na kalungkutan, kabiguan at kapos na pananampalataya, hindi naniwala si Tomas sa napabalitang muling pagkabuhay ni Jesus. Sa kapangyarihang dulot ng muling pagkabuhay ng Panginoon, mapalitan nawa ng Panginoon ng tuwa at pananampalataya ang ating mga pagdududa at takot. Ipinagdiriwang natin ngayon ang linggo ng banal na awa. Pinasisimulan ni Sister Faustina Kowalska ang debosyong ito para patuloy nating harapin
ng may lubos na pagtitiwala sa dakilang nahabag ng Panginoon na may pagsubok at hamon ng buhay. Sa muling pagkabuhay ni Jesus, ipinamalas ng Diyos ang tagumpay ng awa at kasalanan at kamatayan. Mga kapatid, aminin natin at pagsisihan ng ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa ating banal na pagdiriwang. Tayong lahat, inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, lalo ba akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang, kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Gloria in excelsis Deo. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa luma'y kapayapaan. Pinupuri ka at ipinagdarakal, sinasamba ka dahil sa dakilang kalwalhatian. Panginoon naming Diyos, Hari ng langit, amang makapangyarihan. Ginoong Jesucristo, ang anak ng Diyos, Kordero ng Ama, ikaw nag-alis ng mga kasalanan at sa libutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na natulog sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Ikaw lamang ang banal, Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, 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 Manalangin tayo. Makapangyarihan sa pagdiriwang namin ito ng Pasko ng pagkabuhay ng anak mo, pinag-alab mo ang pananalig namin sa iyo. Ang kagandahang loob mo sa amin ay lalo mo pang pag-ibayuhin upang maisaloob na mabuti ng lahat ang kadalisayang dulot ng binyag. Ang Espiritong bigay mo sa iyong mga anak, ang dugong dumanak upang kami maligtas sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpaswalang hanggan. Amen. Umupo po ang lahat. Isinalaysay ni San Lucas ang makapangyarihang bisa ng muling pagkabuhay ni Jesus sa sinumang nananalig. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo, itinayo ng mga sinaunang Kristiyano ang pamayanang na nananalangin at nagkakaisa sa pag-ibig. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Ang mga kapatid ay nananatili sa itinuro ng mga apostol, sa pagsasama-sama bilang magkakapatid, sa paghahati-hati ng tinapay at sa pananalangin. Dahil sa maraming himalang nagawa sa pamamagitan ng mga apostol, naghari sa lahat ang magkahalong pitagan at takot, at nagsama-sama ang lahat ng sumasampalataya, at para sa lahat ang kanilang ari-arian. Ipinagbibili nila ito at ang pinagbilhan ay ipinamamahagi sa lahat.
ayon sa pangangailangan ng bawat isa. Araw-araw, sila'y nagkakatipon sa templo, naghahati-hati ng tinapay sa kanilang tahanan, at nagsasalo-salong masaya ang kalooban. Nagpupuri sila sa Diyos at kinalulugdan ng lahat ng tao. Bawat araw ay idinaragdag sa kanila ng Panginoon ang mga inililigtas. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, butihin pooy purihin, pag-ibig niya'y walang maliw. Butihin po'y purihin, pag-ibig niya'y walang maliw. Butihin po'y purihin, pag-ibig niya'y walang maliw. Ang taga-Israel, bayaang sabihin kanilang ihayag, ang pag-ibig ng Diyos ay hindi kukupas. Mga saserdote ng Diyos na Panginoon, bayaang magsaysay, ang pag-ibig ng Diyos walang katapusan. Lahat na may takot sa Panginoong Diyos dapat magpahayag, ang pag-ibig niya'y hindi magwawakas. Butihin po'y purihin, pag-ibig niya'y walang maliw. Sinalakay ako't halos magtagumpay ang mga kaaway. Dahilan sa poon sila'y napipilan. Dahilan sa poon ako'y pinalakas at ako'y tumatag. Siya sa buhay ko ang tagapagligtas. Dinggin ng masayang sigawan sa tolda ng mga hinirang. Panginoon siyang lakas na patnubay. Butihin po'y purihin, pag-ibig niya'y walang maliw. Ang batong natakwil na nagtatayo ng tirahang bahay. Sa lahat ng batoy, higit na mahusay. Ang lahat ng ito ang nagpamalas ay ang Panginoong Diyos. Kung iyong mamasdan, ay kalugod-lugod. Butihin po'y purihin, pag-ibig niya'y walang maliw. Butihin po'y purihin, pag-ibig niya'y walang maliw. Ipinapaalala ni Pedro na mapupuno tayo ng lakas at tuwa kung nananalig tayo kay Kristong muling nabuhay. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pedro. Purihin natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Dahil sa laki ng habag niya sa atin, tayo'y isinilang sa isang panibagong buhay sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Hesukristo. Ang bagong buhay na iyan ang nagbigay sa atin ng malaking pag-asa na kakamtan natin. Ang isang kayamanang walang kapintasan, di masisira at di kukupas. Ang kayamanang iya'y nakalaan sa inyo doon sa langit, sapagkat kayo'y sumasampalataya. Iingatan kayo ng kapangyarihan ng Diyos, samantalang hinihintay ninyo ang kaligtasang nakalaang ihayag sa katapusan ng panahon. Ito'y dapat ninyong ikagalak, bagamat maaaring magdanas muna kayo
ng iba't ibang pagsubok sa loob ng maikling panahon. Ang ginto na nasisira ay pinararaan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay. Gayon din naman ang inyong pananampalataya na higit kaysa ginto ay pinararaan sa pagsubok upang malaman kung talagang tapat. Sa gayon, kayo'y papupurihan, dadakilain at pararangalan sa araw na mahayag si Jesucristo. Hindi ninyo siya nakita kailanman, ngunit siya'y inibig na ninyo. Hindi pa rin ninyo siya makikita magpahanggang ngayon. Ngunit nananalig na kayo sa Kanya. Dahil dito'y nag-uumapaw na sa inyong puso ang kagalakang di kayang ilarawan sa salita, sapagkat inaani na ninyo ang bunga ng inyong pananampalataya, ang inyong kaligtasan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tumayo pong lahat. Mapalad at maligaya ang sumasampalataya sa di nakita ng mata. Hallelujah, Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Kinagabihan ng linggo ding iyon, ang mga alagad ay nagkakatipon. Nakapinid ang mga pinto ng bahay ng kanilang pinagtitipunan dahil sa takot nila sa mga Hudyo. Dumating si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sumainyo ang kapayapaan, sabi niya. Pagkasabi nito, ipinakita niya ang kanyang mga kamay at ang kanyang tagiliran. Tuwang-tuwa ang mga alagad nang makita ang Panginoon. Sinabi na naman ni Jesus, sumainyo ang kapayapaan. Kung paanong sinugo ako ng Ama, gayon din naman sinusugo ko kayo. Pagkatapos sila'y hiningahan niya at sinabi, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Ang patawarin ninyo sa kanilang mga kasalanan ay pinatawad na nga. Ang hindi ninyo patawarin ay hindi nga pinatawad. Ngunit si Tomas na tinuguriang kambal, isa sa 12, ay wala roon nang dumating si Jesus. Kaya't sinabi sa kanya ng ibang alagad, nakita namin ang Panginoon. Sumagot si Tomas, hindi ako maniniwala hanggat di ko nakikita ang butas ng mga pako sa kanyang mga kamay at naisusuot dito ang aking daliri at hanggang hindi ko na ipapasok ang aking kamay sa kanyang tagiliran. Makalipas ang 8 araw, muling nagkatipon sa loob ng bahay ang mga alagad. Kasama nila si Tomas. Nakapinid ang mga pinto, ngunit pumasok si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sinabi niya, sumainyo ang kapayapaan.
Saka sinabi kay Tomas, tingnan mo ang aking mga kamay at ilapit dito sa aking ang iyong daliri. Ipasok mo ang iyong kamay sa aking tagiliran. Huwag ka nang mag-alinlangan, maniwala ka na. Sumagot si Tomas, Panginoon ko at Diyos ko. Sinabi sa kanya ni Jesus, naniniwala ka na ba sapagkat nakita mo ako? Mapalad ang mga naniniwala kahit hindi nila ako nakita. Marami pang kababalaghang ginawa si Jesus na nasaksihan ng mga alagad, ngunit hindi natatala sa aklat na ito. Ang mga natala rito'y sinulat upang sumampalataya kayong si Jesus ang Mesiyas, ang anak ng Diyos, at sa gayoy magkaroon ng buhay sa pamamagitan niya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo, umupo po ang lahat. Mga kapatid, nature daw ng tao o tayong lahat marahil ay kapag natatakot o may pangamba, nagtatago sa isang madilim na lugar para hindi makita o hindi mahuli. So, ganyan ang ginawa ng mga alagad ni Jesus nang si Jesus ay hulihin. So, ang mga alagad ay nagkalat na, nagkanya-kanya. Sapagkat natakot sila na hulihin, lalo na mga Hudyo. So, sa Ebanghelyo natin ngayon, ipinakita ni Jesus o si Jesus ay nagpakita na siya ay buhay. So tayo dapat maniwala tayo, lalo na sa sinabi ni Jesus sa bandang huli, na mapapalad ang mga naniniwala kahit hindi natin nakikita si Jesus. Amen? Tayo yung tinutukoy, kaya dapat matibay yung ating pananampalataya na si Jesus ay nabuhay. Alam natin sa ating pananampalataya, sa ating sarili, na ang Diyos ang gumagalaw sa buhay natin. Sometimes di natin nare-recognize yung mga blessing o biyaya ng Diyos na binibigay sa atin kasi sarado ang ating isip at ang ating puso. So, sa tagpo na si Jesus ay nagpakita, siya, unang-una, lumabas siya sa libingan. Hindi siya nanatiling patay. Pero yung mga alagad ni Jesus na nanatiling patay, kasi pagkatapos ng nangyari kay Jesus, sila ay nagtago para silang nasa loob ng libingan. So ayan ang dapat nating gawin o dapat hindi gawin na magtago tayo dun sa mga madidilim na lugar na tinatago o nagtatago tayo dahil sa ating takot o pangamba. Minsan, nadadaig tayo ng mga takot na ito, kaya nakagawa tayo ng mga hindi magagandang bagay, kahit lalo na yung mga alagad, dapat sa panahon na si Jesus ay naghirap, So sino lang ang naroon nang si Jesus ay ipako at mamatay sa krus? 2 tao lang, Sino? Si Maria at si Juan, yung kanyang minamahal na alagad. So bakit nasa ng iba? Di ba kung titingnan natin, isipin natin na sila'y walang utang na loob. Tayo rin, walang tayong utang na loob pagkatapos ng si Jesus ay ipako, dapat nabuhayan na tayo ng damdamin, dapat nasihan na tayo kasi buhay ang Panginoon. Pero patuloy natin siyang ipinapako sa krus. Patuloy tayong nagtatago sa dilim. So, ang ginawa ni Jesus, anong unang binanggit ni Jesus sa ating ebanghelyo,
no? Hindi niya agad sinisi yung mga alagad, siya ay bumati agad. Sumainyo ang kapayapaan. Kasi unang-una, takot ang mga alagad ni Jesus. Yung takot, no? Pinalitan niya ng kapayapaan. Kasi nga, kapag ikaw ay takot, kailangan mo ng kapayapaan sa sarili mo. Di ba? Hinahanap natin yan, pero hindi natin nakikita. Pero ang Panginoon ang nagbibigay sa atin ng kapayapaan. Pag tayo may problema, nalilimutan nating tawagin ang Panginoon. Yan ang mahirap sa atin bilang tao, nakakalimot, no, sa Diyos, no? Yung ating mga takot, hindi natin alam na siya lang ang magbibigay ng kapayapaan sa ating lahat. Amen? Kaya nga, pag may takot tayo, tawag agad sa Diyos. Di ba? Hindi yung takbo tayo, tago, tulad ng mga alagad, no? Pero ang sabi, natural na yun ang nature ng tao. Matakutin at nagtatago agad. No, dapat ay harapin yung mga ang ating buhay, lalo na kung tayo ay may mga suliranin. Harapin ang suliranin. Sabi nga, yung problema dapat solusyonan, di ba? Walang problem na walang solusyon, no? Marahil mahirapan ka, alam mo sa math, di ba? Bibigyan ka ng problem. Hindi mo alam ang solusyon, pero may solusyon. Hindi mo lang inaalam, hindi mo pinag-aaralan, no? Hindi mo iniintindi. So, sa mga alagad, naintindihan lamang nila nung nagsalita si Jesus. Pero hindi pa nila nakilala si Jesus. Kasi takot nga ang umiiral. Imagine, nakapinid o nakasarado ang pintuan. Paano makakapasok ang isang tao? Kailangan siyang kumatok, di ba? Kumatok ng ilang beses at marahil, no, sasagot ang mga nasa loob, sino ka? Kasi takot nga sila eh. Ayaw nilang pasukin sila at hulihin. Pero si Jesus ay pumasok ng bigla, pero hindi sila nagtanong kung sino yon, no? So yung kanilang takot, pagkaharap ni Jesus, no, ay sinabihan agad sila ni Jesus ng sumainyo ang kapayapaan, no? Saan natin narinig ang salitang sumainyo ang kapayapaan? Sa misa, di ba? Yung pag sinasabi ng pare, sumainyo ang Panginoon at sumainyo rin. So yung kapayapaan na yan, ibinibahagi din natin. Pero no, sa simula pa lamang ng misa o sa loob ng misa, sinasabi pa rin na ang kapayapaan na yan ay sumaatin. Kasi nga maraming takot sa atin, kaya maraming iba hindi nagsisimba, kasi nga natatakot sa Diyos sa kanilang kasalanang nagawa. Kasi kapag naumpisahan tayo ng takot, wala tayong magagawang magandang bagay. Ang ating tendency, no, ng tao ay magtago o umalis. No? Kaya nung panahon ng Semana Santa, no, inaasahan tayo ng Diyos na magbalik loob o magkumpisal. No? Maraming nagkumpisal, marami namang hindi rin sapagkat natakot sa Diyos. Pinairal ang kanilang takot. Pangalawa, hindi hinayaan ni Jesus na lumabas ang mga alagad. Di ba? Kung titingnan natin, no, dapat lumabas sila para makita nila si Jesus. Baligtad ang nangyari. Si Jesus ang nagpakita sa kanila kasi alam ni Jesus na takot silang lahat. Walang gustong lumabas at magpakasakit o mag-sacrifice, no, na magpahuli, no, doon sa mga Hudyo. So ibig sabihin, alam ni Jesus yung mga pangamba natin, yung mga takot natin sa buhay. Kaya lang dapat natin ipaalam sa Diyos, iparating sa Diyos, no, na yung mga takot natin na para pagaanin niya yung ating mga problema at alisin ang mga takot na nasa ating kalooban.
At sabi ko nga kanina, hindi sinisi ni Jesus ang mga alagad sapagkat alam niya, no, dahil nga sa takot, no, dahil sa yon ay mangyayari, no, lahat na kahit na yung kanyang kamatayan ay mangyayari. Kaya hindi niya sinisi ang mga alagad. Tayo kapag may nakita tayong mali, di ba? We blame immediately the person who sinned against us. Yun ang ating karaniwang ginagawa. Pero pinakita sa atin ni Jesus na huwag nating sisihin ang mga tao o yung mga taong mahal natin sa buhay dahil nakagawa sila ng kasalanan sa atin. No, magalit tayo dun sa kasalanan, hindi sa tao. Kasi ang kasalanan ay likha ng demonyo o kapangyarihan ng masama. Kaya pinapakita sa atin ni Jesus, labanan natin yung mga masama na yan. No? Tumayo tayo, harapin ang problema. Kaya nga, si Jesus ay, nung siya ay nagpakita muli, lalo na kay Tomas, pinakita niya yung kanyang yung sugat, no? Kahit na yung kanyang tagiliran. Di ba? Sabi kasi ng iba, to see is to believe. No? Maniniwala lang ako kung makikita ko ang mga bagay-bagay. Pero meron tayong mga hindi na kailangang makita pa para tayo ay maniwala. No? Hindi natin nakitang si Jesus ay nabuhay na maguli mula sa libingan, pero naniniwala tayong siya ay buhay. Amen? So, panindigan natin to, paniwalaan natin at ipahayag natin na si Jesus ay laging buhay, lalo na lagi nating kasama sa buhay natin. Siya ang nagbibigay ng lakas at kaligayahan sa ating lahat. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at uhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng matay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. ngayon, dasalin natin ang pagtatalaga ng buong bansa sa bathalang awa ng Diyos. Lumuhod po ang lahat. Kabanal-banalang maawaing Jesus, ikaw ang mukha ng awa ng Ama. Mula sa awa ay tinawag mo kami na maging maawain tulad ng Ama, ang misyong ipinagkatiwala mo sa amin. Sa ganap na pagtitiwala at pananalig sa iyong walang hanggang karagatan ng pag-ibig, itinatalaga namin ang aming sarili sa iyo at inilalagak ang aming sarili sa ilalim ng pag-iingat ng iyong maawaing pagkalinga. Ipinagkakaisa namin ang aming sarili sa iyong ganap na pag-aalay, kaisa ng Espiritu Santo patungo sa Ama, upang kami ay ganap na mapanibago sa iyong awa. Maawa ka sa amin dahil sa digmaan ng mga bansa at sa mga pananakot na gumugulo sa bawat isa sa amin. Maawa ka sa amin sa malawakang pagkakasala laban sa katotohanan at sa mga karumal-dumal na kasalanan laban sa katlarungan at pagkakapatiran ng sangkatauhan.
Maawa ka sa amin sa mga kalapastangan ng ginawa laban sa iyong mabatahalang awa at sa kasuklam-suklam na panlilibak sa may hina at may hirap. Maawa ka sa amin sa mga pang-aabuso sa dangal ng tao, mga kasalanan laban sa buhay, pag-ibig at pamilya. Tulungan mo kami, O Panginoon, na maipamalas namin ang iyong awa sa aming kapwa. Ingatan mo kami bilang iyo, nang sa oras ng pagsubok ay di kami mawalan ng pag-asa, kundi may lubos na pagtitiwala ay magpasakop kami sa iyong banal na kalooban. Gawin mo kaming kasangkapan ng kaaliwan sa iba, lalo na sa mga nawalan na ng pag-asa at hindi na nagtitiwala sa iyong awa. Naway makilala ng lahat ng tao ang iyong hindi masukat na awa, magtiwala sa iyong awa at luwalhatiin ang iyong magpasawalang hanggan. Jesus, Ari ng awa, kami nananalig sa iyo. Kami iyo ng lubos. Amen. Umupo po ang lahat. Tumayong lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghain natin ikalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay ng iyong sambayanan upang ang iyong binigyan ng bagong buhay sa pagsampalataya sa iyong ngalan at pagkadalisay noong sila'y binyagan ay makipakinabang sa ligayang walang katapusan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso't diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong pinagdiriwan namin ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat, sa paghahain ng sariling buhay at sa pagkabuhay ng anak mong mahal, nabuksang ganap ang iyong tahanan at kaming pinaghaharian mo'y naging kasambahay
Sa pagmamatay niya sa krus, nalupig ang kamatayan. Sa kanyang pagkabuhay, naging buhay siya ng tanan. Kaya kaysa na manghel si awit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Sana sa kaitaasan. Lumuhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati iyon, inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, pagkatapos ng hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, inabot niya yon sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, haleluya. Si Kristo'y nabuhay, haleluya. Si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon, haleluya, haleluya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't inalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Leon na aming Papa, ni Jose na aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas.
kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaysa ni San Jose na kanyang esposo, kaysa ng mga apostol, San Nicolas at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpaswalang hanggang. Amen. At sa tagubili ni Jesucristo sa atin, manawagan tayo ng buong pananalig sa ating Amang nasa langit. Sumasalangit ka, ang ngalan mo, Mapasangit ang kaharian iyan mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa, para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga nasarapan. Pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at yadyaan mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. At Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya
at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpaswalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Ngayon ay magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo. Maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos, maawa ka. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo. Maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos, maawa Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo. Ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito si Jesus, ang Kordero ng Diyos. Narito siyang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga inayayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mo ang aming pakikinabang sa banal na piging ng Pasko ng pagkabuhay ay patuloy na umiral sa aming kalooban sa pamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpaswalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Magsiyuko kayo at hingin ang pagpapala ng Diyos. Ama naming mapagpala, lingapin mo ang iyong angkan, pakundangan sa pag-ibig ni Kristo na hindi tumangging magdusa sa kamay ng mga makasalanan kahit sa krus siya'y namatay at ngayon siya'y ay nabubuhay kasama mo at ng Espiritu Santo magpaswalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang banal na misa, humayo kayong taglay ang kapayapaan ni Kristong muling nabuhay. Aleluya, aleluya. Salamat sa Diyos. Aleluya, aleluya.